Binaboy na ng mga Duterte ang ating bansa. Ang mga nasa katungkulan naman, binaboy ang ating konstitusyon. Hindi pa ba talaga matatauhan ang mga nasa mataas na posisyon para ipaglaban ang lahat ng kahihiyan, lahat ng pambababoy, lahat ng katiwalian, pagbibenta ng karapatan, pagbibenta ng ating ginugusto na manaig, walang iba kundi katotohanan. Ano nang nangyayari? Nananawagan ako sa iyo, Mr. President. Kung talagang para sa bayan ang iyong ginagawa, bakit hinahayaan mo na ang konstitusyon natin ay babuyin nila? Bakit ang kagustuhan ng taong bayan na katahimikan at totoo, tama at katotohanan ay pinipigilan ng mga taong ganid sa kapangyarihan at sakim sa kwarta ng bayan? Hindi na ba talaga titino ang gobyernong ito? Wala ba talagang kakayahan ang gobyernong ito na maging sandalan ng taong bayan? Ang taong bayan ay umaasa na mababago ang sitwasyon. Paano mababago ang sitwasyon kung mismong mga nasa batas o may hawak ng hustisya ang gumagawa ng paraan para manatili ang mga katulad ng mga Duterte? Mr. President, tingin ko naman mas makapangyarihan ka kung tutuusin. Mas may lakas ka ng loob na ipagpatuloy ang pinapangarap mo na maging maganda ang bansa sa pamamagitan ng pagsuheto o pagbibigay leksyon o kahit bigyan mo ng proteksyon ang mga ginugusto ng bayan na sana manaig ang katotohanan. Alam mo, Mr. President, hindi masama na magsabi ng totoo. Hindi masamang magpatupad ng tama para sa bayan. Pero sa nangyayari, mukhang tinatapak-tapakan ka ng mga taong ito, na mga inappoint ni Duterte para ibasura o sabing unconstitutional ang pag-impeach kay Sara Duterte. Alam mo, Mr. President, hindi sila takot sa taong bayan. Takot sila na mapatunayan ang katotohanan na mga Duterte ay talagang mga perwisyo, salot, demonyo, no? Bakit kailangan mong mag-alaga ng demonyo sa ating bansa? Ikaw ang presidente, Mr. President. Ikaw ang may karapatan na supili ng mga demonyong ito sa bayan natin. Bakit kailangan mong manahimik? Hayaan mo na muna ang paghihirap ng bayan sa ngayon. Tapusin mo ang pinakamalaking problema ng bansa, ang mga Duterte, na pagdating ng panahon, ikaw ang wawasakin. Ikaw ang kakawawain. Mr. President, sumasang-ayon na sa iyo ang taong bayan. Makinig ka naman sa taong bayan. Gamitin mo ang iyong kapangyarihan. Hindi mo kailangang makipag-away. Hindi mo kailangan na makipagsakitan. Hindi mo kailangan na makipagbalahuraan. Ang kailangan ng bayan ay ang desisyon ng isang presidente. Desisyon ng isang presidente. Huwag mo ipaubaya sa taong bayan ang labang ito. Ang tao ang gagalaw, ang presidente ang magdidesisyon, sapagkat ikaw ang naturingang ama ng bansang Pilipinas. Huwag mo hayaan ang mamamayang Pilipino ang gumawa pa ng paraan para lang ipagtanggol ang bayan at pati na ikaw. Makisama ka.
makiisa ka. Makiisa ka sa laban ng mamamayan dahil ikaw ang mas higit na makapangyarihan sa bansang ito. May mas makapangyarihan ang Diyos, pero kung hindi kikilos ang pinagkatiwalaan ng Diyos at ng tao na mamahala sa isang bansa, wala ring mangyayari. Kami ay mga simpleng mamamayan lang na sumusunod sa iyong mga patakaran, sa iyong mga desisyon. Kapag tama, sige kami. Kapag mali, magsasalita kami. Kaya nga, Mr. President, please lang, sa nangyaring ito sa desisyon, na masyado ng tineknikal ng Supreme Court at ang ating saligang batas o our Constitution, Philippine Constitution, ay nabababoy na. Ikaw dapat ang magtanggol sa ating Constitution na to kasama ng taong bayan. Dahil kung nalabag nila ang kautusan ng bansa, ang Constitution, ang batas o ang saligang batas, kayang-kaya kan rin nilang walang hiyain. Kayang-kaya ka nila. Sabi nga nila, weak leader ka. Kaya yan ang sinasamantala nila, no? Si Sara Duterte, hindi matatag na leader. Gumagamit lang siya ng kwarta para ubusin at ipanalo ang mga kahayupan nila sa bansang ito. Pues, lumaban ka, Mr. President. Sagad na ang bayan. Huwag mo hintayin na ikaw ang simulan nila ng pananabutahe sa pamamagitan ng mga karumaldumal na gawain nila. Please lang, kami nakikiusap, kami nananawagan, tulungan mo ang taong bayan. Isang pitik mo lang, isang order mo lang, tatalima ang bayan. Higit sa lahat, ang mga kasundaluhan, ang mga kapulisan, at ang mamamayan. Dapat mula sa presidente, sa Senado, sa Kongreso, sa mga tagapagbantay ng bayan at tagapagtanggol ng bayan, at sa mga mamamayan, magsimula ang tunay at makatotohanang laban. Laban sa mga demonyong katulad ng mga Duterte. Alam mo, Mr. President, gaganda ang ating bansa. Makinig ka lang sana sa amin. Pakinggan mo lang sana kami. Hindi ka magiging delikado kapag ang bayan ang sinunod mo. Salamat, Mr. President. Salamat, mga kapatid.